Lolo, hindi na po itong panahon ng Emperatriz. Walang iya ka. Ano mang panahon, sa pamilya ko ang lalaki laking sumusunod sa asawa. Habang buhay yan. Ikaw talaga, Lolo. Lagi po kayong concern sa akin. Oo nga, medyo matigas lang ang ulo, pero tuturuan lang ng konti, ayos na. Si Sujugi, hindi nga marunong maging asawa eh. At siya pa ang pinagsisilbihan ni Kuya. Nagagalit na ako. Ruro, Master Yancheng. Sobrang tapang ko talaga. Kuya, sabi mo nga noon, si Lola, kapag may babaeng pa-awa effect, pinapaikot niya ng saksak. Ginagawa po yun dati. Oo, tama ka dyan. Ang tagapangalaga ng Gu family dapat may tindig. Kapag hindi ka ayos, talagang may palo kang aabutin. Kailangan may disiplina. Kailangan niyon. Tama po. Pero ngayon, iba na ang batas. Hindi pa ako tapos sa iyong bata ka. Bilang asawa, dapat inuuna mo ang asawa mo. Hindi dapat baliktaran yan. Kailangan kumapit kayo sa isa't isa. Kapag may nanlandi, papatayin. Miss Jiang, masama ba ang pakiramdam mo? Butler, pakiuwi na lang po siya. Kuya Yancheng. Miss Jiang, kung lalantiin mo pa ang asawa ko at di mo pa siya titigilan, malilintikan ka na sa akin. Ikaw? Miss Jiang, umalis na po tayo. Ate, narinig ko sa mga katulong. May kasunduan daw kayo ng kuya. Pagkatapos ng 3 taon, kung saan na kayo maghihiwalay. Totoo ba yun? Anong usapan? Kuya, makikipaghiwalay ka kay Chigwe? Guji-san. Chismis lang yung narinig mo. Lolo, huwag kayo mag-alala. Maayos naman ang relasyon namin ni Yancheng. Baka mabigyan ka na namin ng apo sa tuhod. Oo. Si Jishan, mas sanay pa sa ate mo kaysa sa akin eh. Bah, ate, kamukha mo kasi yung isang babae. Pero patay na siya. Patay na patay. Di ka ba nagtataka tungkol sa akin? Di mo ba alam kung sino yung patay na sinasabi ko? Anong connection yan sa akin? Kung gusto mong makipag-agawan ng manay ng pamilya Gu, ilabas mo ang tunay mong gali. Huwag ka na munang gagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo. Oo nga. Dapat siguro noon pa lang, nag-aaral na ako sa babaeng naging emperatrice. Sana natutunan ko ang tapang at diskarte niya. Sujugi! Alam ko na kung ano sekreto mo. Guji-san, binabalaan kita. Huwag mo akong gugulahin kung hindi. Ano? Papatiin mo ako? Kahit hindi kita patayin, may paraan pa rin ako para pahirapan ka. Mahal na hari! Kamusta po kayo nitong nakaraang araw? Ayos lang ba? Pumasok ba si Kagalang-galang? Ayos ba siya? Ano? Bakit hindi ka nagsasalita, kamahalan? Anong ibig mong sabihin? Tama na ang pagpapanggap, Kagalang-galang. Pareho tayong naabutan ni Lord Yu. Pero hindi kami nadiskubre. Ewan ko sa'yo, hindi ko gets sa sinasabi mo. Yo, anong hindi maintindihan ni Sujugi? Honey, tingnan mo siya. Tingnan mo ang kapatid mo. Hinarang niya ako sa pinto kanina, pinababa ako. Ginugulo niya ako. Kuya, baka misunderstanding lang yon. Gusto ko lang sana makausap siya. Misunderstanding? Hindi nga tayo close. Ano pinagsasabi mo? Layas. Aba? O ikaw, wala ka ba sinabing kaitero sa kanya? Si Sujugi is not someone you can mess with. Opo. Kuya. Ayos ka lang? Hindi. Pero parang may diferensya ang kapatid mo. Dati naman si Gu Jingshan may hinahon ng ugali. Ewan ko bakit biglang nagkaganyan. Basta hiwasan na lang natin siya, ha? Halika na. Hinahanap ka na ni Lolo. Ba't ka pala umalis? Sabi ni Lolo, gawin daw kitang parang alag ng lalaki.
Sige na, alalayan mo ako. Sujuge. Ano to? Akala mo ba eunuch ako? Grabe ka. Ah! Bakit mo tinititiyan? May bulaklak ba ako sa mukha? Wala naman. Kuya Cheng, kung sakaling ako talaga imperatrice, papayag ka bang maging alaga ako? Sige pre. Talaga? Pero papatayin kita. Buying addict ka talaga. Tapos ako na mag-aari. Hindi mo naman talaga gagawin yun. Juge. Nako. Si Lolo, may regalo para sa'yo. Lola, itong bracelet na iniwan ng nanay ko. Sa totoo lang, bracelet ng Imperatrice yan. Sabi ng kwento, regalo daw yan ng Buddha sa kanya bago siya pumanaw. Salamat, Lola. Gustong gusto ko po ito. Eh kung gusto mo di mabuti, isuot mo na. Ikaw talaga, may connection ka sa Imperatrice no? Si Lolo hindi mo ba napapansin? Yung babae sa painting, bakit kamukhang kamukha ni Sujungge? Yung babae sa painting, siya ang kagalang-galang na Imperatrice. Siya rin ang inahangaan ng pamilya natin sa bawat henerasyon. Hinahangaan? Ang dinulo ng pamilya ko ay naging pinakapaboritong alaga niya. Hindi man siya tunay na anak, pero inampun niya ang maraming ulila. At iniutos niya sa susunod na henerasyon, alagaan ang puntod niya. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Ngayon alam mo na. Jigwe, kamukha mo talaga ang kapatid mo. Pati na ang bawat ngiti at kilos mo ngayon. Yung presence mo, yung aura mo. Parang kabiyak ng puso ni Emperador Wu. Napakapalad diyan siyang na ikaw ang napangasawa niya. Wala ka talaga sa ayos. Dito na tayo matulog ngayong gabi. Dapat mong alagaan si Jigwe na maayos. Hindi pwede. Lolo, huwag ka na mag-alala. Ako na ang bahala. Ako na magdidisiplina sa kanya. Sujuge, anong balak mong disiplina? O bakit tahimik? Ngayong araw ipapakita ko sa'yo. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kagaling. Sige nga. Matulog. Yari ka talaga sa akin bukas! Yan siya. Tulog ka? Sino ka ba talaga? Sa wakas, sinabi naman ako sino ka talaga. Ngayon ako si Suju na lang. Ako si Suju. Ganon ka ba katakot ngayon, Emperatrice? Hindi ka ganyan dati. Siyempre, natatakot ako. Wala akong bantay ngayon. Sabihin mo nga kung anong pakay mo. Pakay ko, ang dalhin ka pabalik sa panahon natin. Hindi ka pwedeng mawala sa mga mamamayan, Emperatrice. Si Suju, ang ama mo, patay na. Pero ang Guyan Cheng na panahon niyo, buhay pa. Kaya mo ba siyang iwan ng mag-isa doon? Hindi totoo. Buhay siya. Pero namatay siya sa mga bisig ko. Yusha, naghihintay pa rin sa'yo ang mahal mong lalaki. Sumama ka na sa akin. Bakit kita paniniwalaan? Sino ka ba talaga? Hindi mo kailangan malaman kung sino ako. Ang Guyan Cheng ngayon, hindi na siya ang leader mong minahal mo noon. At ang totoo, hindi mo naman talaga siya mahal. Hindi ka pa natutulog? Sinabihan na kita, lumayo ka sa kanya. Si Guyan Cheng na sumali ng saksak para sa akin. Talaga ba hindi siya namatay? Sujuge, hindi mo ako pinapakinggan. Bakit ko kailangan sumunod sa'yo? Ano bang karapatan mo?
Ano ba ako sa'yo ha? Hindi ba tasawa mo ako? Marlika, huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Saan ka pupunta? Tinikman mo lang ako tapos lalayasan mo ako. Papasok mo na ako sa trabaho. Ano? Nangihina ka pa? E di magpahinga ka na lang. Alis na ako. Walang iya ka! Huwag kang umalis! Susubukan pa natin ulit! Ay. Buti na lang. Kalayo na ako. Pero, okay din ang ganitong pakiramdam ah. Nay nga pala, kamusta yung benta ng antique shop lately? Boss ko, yung antique shop last time nakabenta ng 30 million. Sagutin mo. Ano? Ako tinasagot mo. Nurse, nabasag daw ang film ng kontrata ni Madam Xiao. Kumusta si Kuisong? Si Madam Xiao siya... Basta sa gabi ng kabilugan ng buwan, sa oras ng kaguluhan, makukuha ko ang tungkulin yung dalawa ni Guyan Cheng. Ibabalik ko na ulit sa yung panahon na ako ang pinuno ng lahat. Panahon na yon. Boss ko, nandito lang si Madam sa kwartong to. Wala namang malaking problema kay ate. May kaunting galas lang siya. Nalog lang na bagay ang utak. Sabi ng doktor, kailangan lang ng kaunting pahinga. Ba't ka nandito? Ako? Napadaan lang ako kay ate. Tapos nagkataon, may masamang nangyari kay ate. Nagkataon lang. Binabalaan kita. Kung may galit ka, ako na lang harapin mo. Huwag si Sujug eh. Tandaan mo yan. Malinaw ba yun? Kuya, kung gugustuhin kong patayin si Suju, sabihin mo nga. Alam mo ba kung sino talaga siya? Asawa ko yan. Guya Cheng, huwag mo sabihin. Sa tagal ninyong magkasama, hindi mo napansin ang pagbabago kay Suju? Halika, sabihin mo nga. Baka napansin mo na rin pala. Kaso hindi mo pa matanggap. Sige, ako lang magbubunyang na katotohanan. Sa katawan niya, nananahan ng ibang kaluluwa. Masisiraan ka na ba ng bait? Ako? Baliw ako? Wait, Shu! Makinig ka! Si Suju ay walang iba kundi ang dating emperatrice! At ikaw, kahawig mo lang ang minahal niya noon. Walang pinagkaiba sa itsura. Si Bulat Sapul, isa ka lang talagang pamalit. Kuya, masama sila! Papatayin ko siya bilang Suo Family Guard! Eto na! Wag! Mahal na hari, masama sila! Papatayin ko siya bilang isang kawal! Eto na! Yawa! Kuya! Masama siya! Sinabi na manahimik ka pero lumayos ka! Huwag muna kayo magpakasaya. Mamaya ko kayo sisingilin. Gising ka na. Nag-alinlangan ka. Bago siya pumunot ng kutsilyo, nag-alinlangan ka. Bakit ka nag-alinlangan? Ipapatayin niya ako. Hindi ba buhay ka pa? Guyan Cheng, kung gusto mo talaga makipaghiwalay. Bayaran mo muna lahat ng utang mo bago ka makipaghiwalay. Oh, paano nangyari sa ulo mo? Nauntag lang ako, aksidente. Ay, Mama. Ma, kunin mo to.
Grabe naman. Marunong ka pala magsulat. Ano sinusulat mo? Hindi pa bayad pero magpapa-appointment na. Kuya, si Sujo raw, hihiwalayin ka na? Ha? Si Sujo, hihiwalayin ka raw? Anong klaseng bagay yun? Wala namang legal na visa yan. Siya na nga ang nakinabang at lahat. Siya pa yung may lakas ng loob ng lumayas na lang. Hindi. Kailangan mo hanapin si Sujo para sa akin. Kung hindi mo mahanap, huwag ka na babalik. Ako naman, tatawagin ko na lang ang ex mo. Sira ka ba? Hanapin mo rin siya. Bakit di mo nahanap? Bakit hanggang ngayon? Hindi niyo pa mahanap? Kasi... Labas! Opo. Mr. Gu. Ay, ano ba? Nahanap na po si Mrs. Xiao. Nasaan? Si Mrs. Xiao ay naghahanap ng trabaho. Ayon po sa Department of Human Resources. O, alam mo na pala eh. Ano pang hinihintay mo? Base sa pinag-aralan at karanasan ng trabaho ng dalaga eh. Kakaiba ang trabaho niya. Ang importante lang sa akin, mahanap mo siya kagad. Dalhin mo kagad dito. Pag-ibig talaga. Nakakatakot. Hoy, tandaan mo. Huwag mong ipaalam sa kanyang hinahanap ko siya. Hoy, teka. Tinawagan ka ba noon ni Suju? Hindi naman po. Okay. Sa branch office doon, kinuha daw ang laptop niya. Sige, ikaw na umalis. Yung posisyon ng assistant, hayaan mo si Shaolin nang pumalit. Okay. Madam, tamis ka talaga. Ako. Ngayon ang unang araw mo sa kumpanya. Maligayang pagdating. Yan ang workstation mo. Pakipag-ugnayan ka sa akin kung meron kang kailangan. Para siyang vase na tinanggap, kahit di pasado sa standard. Maganda nga talaga ang itsura niya. Ano namang silbi ng magandang itsura? Dahan-dahan ka naman magsalita. Hindi mo ba tinitingnan kung sino nagdala sa kanya? Baka siya pa ang special assistant ng boss. Tao ni Assistant Lin, bakit naman ako matatakot? Di naman ako umaasa sa paniligo para umangat. Pwede ba akong meron ng basahan? Sige. Uy, tignan mo mukha niya. Sobrang kapal ng powder. Alam mo, maganda lang siya kapag may makeup siya. Hay, hindi katulad ko. Bakit mo ginawa yun? Pinagchichismisan niyo ako eh. Hindi ka ba natatakot na masira kita? Wala ka sa lugar. Ngayon, iba na ang batas ng lipunan. Huwag ka basta-basta nanakot. Sayang naman, gusto kong manakal. Lahat ng tao parang kamukha ni Guyan Cheng. Nakakainis talaga siya. Hindi naman niya ako nakita na. Parang nakilala ka niya. Miss Suju, pumunta ka sa opisina ko. Nagpapapansin lang yan. Gusto lang mabuhay sa lalaki. Tukol kay Xiaomen, hindi ordinaryong babae yun. Tingnan mo, pagdating pa lang may trabaho na agad. Sujo, ano ba ginagawa mo? Mag-toothbrush ka bago pumasok. Ang dilaw ng ngipin mo tapos ang baho pa ng hininga mo. Kung nagawa mong gawin, kaya ko rin sabihin. Gawin mo ako ng request form. Ngayon din. Sige po. Alam ko may connection ka sa nakatataas. Pero habang nasa ilalim kita, sumunod ka sa rules. Naintindihan mo ba yon? Sumusunod naman ako ah. Kaya ka ba kinuha ng kumpanya? Para lang magpahinga buong araw? Anong magpahinga buong araw? Wala namang isda dito.
Nagbibiro lang ako. Relax ka lang. Hindi naman masamang tao si kuya. Halika, samahan mo ako magdamag. Dodoblehin ko ang bayad mo. Huwag ka nang mahiya. Basta sumama ka na lang sa akin at hindi na kita pagtatrabauhin kahit kailan. Sabihin mo, gusto mo ba ng 10,000 o 20,000? Ang katawan ko ay nadumihan ng isang tulad mong marumi. Huwag mo akong hahawakan. Inosente ka pa. Kung kumilos ka para kang pokpok. Mukhang bitin ka pa sa palo. May problema ba? Tulungan mo ako. Sige, ituloy mo lang yan. Tulong! Sa itsura mong yan, alam mo siguro kung anong tama at mali. Linsu, tulungan mo ako pakiusap. Ano ba? Tingnan mo, kamukha ba niya ang tiyan mo? Hindi kita nakuha hindi. Tapos sasaktan mo pa ako. Ako? Nanliligaw sa'yo? Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi lang legal ang lahat ngayon, di lang yun ang inaabot mo. Ano? Sekretary, dapat ako igalang mo eh. Siya pang nanligaw sa akin. Totoo? Talaga ba? Tanggalin na yan. Grabe, kawawa naman si Sujo. Ako pa matatanggal maya-maya. Hoy, wala namang nananampal ng mag-isa. Kung hindi siya nagpakita ng motibo, matagal na siyang sinibak sa trabaho. Sujo, ang kapal ng mukha mo. Masarap ba ang sampal ko? Tanggal ka na nga, ang yabang mo pa rin. E di tanggalin kong tanggalin. Miss Sue, hindi ikaw ang tinatanggal ng kumpanya. Ha? Hindi ba ako? No, ikaw ang numalis dyan. Kayong dalawa. Assistant Dean, wala naman akong ginawa masama. Ba't ako tinatanggal? Oo nga, anong basihan nyo? Gusto yung ilabas ko yung mga CCTV para makita ng lahat? Ang lahat ng mga pinagagawa nyo? Ano, may angal kayo? Ayos. Good job. Miso, napatawa ka. Bumalik ka na sa pwesto mo't magtrabaho. Secretary. Okay na ako dito. Assistant Lin, pinapatawag ka ng CEO. Mr. Gu, pinapatawag niyo ako? Yenzu. Ang gwapo mo ngayon bakit naman po nasabi niyo yun? Konti lang naman po. Konting ano? Mr. Gu, mas magandang lalaki po kayo. Sa office area niyo po kasi, medyo hindi siya komportable sa upuan niya. Palitan mo lahat ng upuan sa department. Yung pinakamahal na upuan. Opo, papogi. Walang hiya ka, Guyan Cheng. Kasalanan mo to. Ginawa mo akong palaboy. Ikaw naman ang umalis eh. Hindi ko naman sinabi na umalis ka. Pinatapon na kita sa palasyo. Asawa ko. Anong panahon na? Gumagamit ka pa ng divorce letter? Sa batas, asawa pa rin kita. Umuwi ka na. Ayoko, hindi ako uuwi. Oy! Ba't ka nagagalit ng walang dahilan ha? Wala ka namang kinalaman sa akin. Ano ba? Asawa ko. Umuwi na tayo. Miss Ju, gusto mo ba ng milk tea? Milk tea? Ayoko. Masaya ako ngayon. Libre ko kayong lahat. Magdiwang tayo. Wow, maraming salamat, Miss Shen. Order na kayong kahit ano. Salamat ha. Anong meron at saya mo ngayon? Ay, natauhan na kasi ang mister ko eh. Medyo childish pa, pero nakakatuwa. Ha? Kasal ka na? Boss, 2 beef noodles. Sige, coming right up! Di ko inakala na pati si boss ko dumadaan sa ganitong mga karinderya.
Bawat tagapagmana ng Gu family, may assessment period yan. Sa panahon yun, bawal ang tulong ng pamilya, sariling sikap lang. Noong sobrang gipit ako, noodles at bawang lang ang kasama ko. Yun lang ang naging buhay ko noon. Salamat. Ito nga yun. Ang sarap, promise. Oo nga. Kung kakain ka ng noodles, dapat may bawang. Tikman mo rin. Ano, masarap di ba? Masarap nga. Pag kinain mo to, huwag mo akong halikan kaagad ah. Oh, Ang baho! Ay, tama na! Isu, may task ako para sa'yo. Anong task? Nasaan tayo ngayon, Linzu? At bakit tayo nandito? Inutusan tayo ni boss sa umaten dito para daw mag-participate at bumili sa charity. Ganun ba? Ang tagal din natin hindi nakita. Bagay ba sa akin yung dress ko? Kuya Yansheng, dinala mo pa talaga ako sa auction. Paano si Ate Ju? Di ba siya magagalit? Bakit nandito sila? Bakit mo siya sinama? Nako, lagot. Baka nagkamali siya ng akala. Hoy, anong ginagawa mo? Sabi ni boss mag-shopping daw tayo. Hindi ba ikaw may sabi na isama ko si Michelle kahit anong fun activity? Parang nagsiselos siya. Lumalandi palang babaeng yun sa likod ko. Hoy Zian, mamaya kahit anong gusto ni Miss Jiang, wag mo siyang pansinin. Tapos kunin natin lahat ng gusto niya. Oo, basta magbid lang kayo. Sasagutin na po yun ni boss. Yung boss mo, magbabayad para sa akin? ngayon ang pinaka-espesyal na item sa auction, ang tenang pangmalakasan ni Young Master Zuo, starting with 10 million. Kuya Yancheng, gusto ko yan. Bilhin mo para sa akin. Ba't ko bibilhin? Namamalus ka ba? $20 million. Okay, 20 million. May mas mataas pa ba? Tataas pa tayo. Hoy, ikaw na. 30 million. 30 million bid ni Boss Gu. Meron pa bang mas mataas sa 30 million? 40 million. 40 million from Boss Gu. Grabe, 40 million yon. Ang galante mo, Gu Yancheng. Tingnan natin mamaya kung di ka lusaw sa akin. 50 million. Grabe, 50 million kaagad. Grabe ang laki nun. Kuya Yancheng, si Ate Ju, sino yung lalaking katabi niya? Baka siya yung... Shh, tumahimik ka nga. 80 million. 80 million bid from Boss Gu. Binid mo ang 80 million. 50 million first call. Anong gagawin natin? Kumaingay. Huwag na. 80 million second call. Wala pa bang tataas doon? Any higher bid? 80 million third call. Sold to Boss Gu. Ipapadeliver po ba sa bahay ang item? Hindi na kailangan. Ibigay niyo sa babae na nakaupo sa gitna ng front row. Yancheng, ano ba? Akala ko ba para sa akin yun? Sojo, yung damit na yan originally ibibigay ko sa'yo. Kapal talaga ng mukha. Pero nagbagong isip ko. Si Kuya Yancheng ang bumili niyan para sa akin kaya kukunin ko na ulit. Gusto mo? O sige. Lumuhod ka't magbakaawa sa akin. Baka sakaling ibigay ko. Nilalait mo ba ako? Tingnan natin kung di kita bubugbog. Tama na. Malalaman pa ito ng lolo mo eh. Winsu, sino ba talagang boss mo? Si Gu Yancheng, di ba? Akala ko naman iba yung boss. Su,
Sujuki. Uy, anong ginagawa mo dyan? Miss Suju. Ako kasi... Gusto kita. Oh? May asawa na ako. Pasensya na. Suju, anong ibig mo sabihin? Yung lalaking gumagawa ng chismis tungkol sa akin, gusto daw ako? Kadiri ka. Gusto kita, hindi mo ako pinapansin. Tatapan mo yung bulaklak ko. Anong problema mo? Nagpapahayag ako ng damdamin dito. May asawa ka na. Parang mukha ka lang din namang kabit eh. Tumigil ka. Hoy ikaw, huwag mo akong piliting saktan ka! Tacheng, halika dito. May kailangan tayong pag-usapan. Deputy Director, nandito na po kayo. CEO, ano po ba kailangan nyo? Maupo ka. Oo. Pasensya na po. Ano po kailangan nyo sa akin? Alam mo ba kung sino si Suju? Alam mo ba talaga? Suju! Suju, ate Suju! Sorry na po ate, nagkamali po ako. Nagkamali talaga ako, hindi ko na ulitin. Pasensya ka na talaga, Mace. Pasensya na. Umalis ka na. Ayoko makita yung mukha mo. Ay, hindi. Ako talaga ang mayabang. Oo, kasalanan ko. Alam namin lahat madaldal ka. Hindi na kita pipigilan. Ngayon ako makinig ka. May sinabi ng CEO pag di mo ako pinatawad. Tatanggalin daw ako sa trabaho kaya please patawarin mo na ako. Kaya pala kamag-anak siya ng boss. Kaya pala tambay lang si Juju buong araw. Inampul pala siya ng boss natin. Ano sabi mo? Totoo ba yan? Baka naman yung may-ari ng kumpanyang to. Crush ako. Mahal ko. Seryoso nga, nagkataon lang nakikita kami. Nagangako ako, wala akong kahit anong relasyon sa kanya. Naniniwala ako sa'yo. Asawa ka. Han, nagusto mo ba yung binili kong dress, ha? Oo, gusto ko. Buti naman. Masaya ka ba sa trabaho mo ngayon? Magre-resign na ako. Bakit naman? Ano plano mo sa kalilipat? Ayusin ko para sa'yo. Or baka mas okay kung dito ka na lang sa bahay. Ganun na lang. Ibibigay ko na lang sa'yo yung card ko. Feeling ko yung boss ko may gusto sa akin. Pero parang hindi pwede. Bakit naman hindi? Sa opisina parang isa lang akong tuyong isda. Wala akong ibang ginagawa kundi manood. Diba ang trabaho para makapag-contribute? Ako nakaupo lang. Anong ambag ko? Kung emotional value ang ambag mo. Siyempre naman, ang ganda kaya ng asawa ko. Sigurado akong love na love mo ako. Ala. Tama na ka muna to. Masarap ding mag-relax. Walang stress. Makakaganda pa ng balat. Hindi pwede. Kailangan ko munang mabayaran yung utang ko sa'yo. Ay naku naman, ang pera ko pera mo rin. Ba't mo ba pinag-iiba? Hindi pwede. Dapat makita mo ang tunay kong galing. Pumasok sa inyo ang count ng 100 million you won. Saan mo nakuha yung kalaking pera? Kahit nawasak ang tindahan ng antigong gamit, hindi pa rin wala ang galing ko sa pagtsitsaga, no? Kahapon lang kumita ako ng 1 billion. Love, ang galing-galing mo. Sa isang taong tulad mo, sayang kung sa relax na kumpanya lang. Parang nasasayang lang yung kakayanan ko. Tsaka yung boss ko ngayon, hindi siya okay. Hindi okay? Anong hindi okay? Sabi ng office mates ko, todo pa trabaho pero kuripot sa sahod. Ang pangit mo ng ugali, lahat inaaway. Walang pinapalampas, laging galit. At babaero pa raw. Sobrang babaero. Sobrang toxic. Tama. Bakit parang ang weird ng reaction mo? Wala lang. Nako, hindi ka mahasikaso yung dapat kong gawin. Teka lang. Bakit? May problema ba? Sujugi, gusto kong ako lang ang laman ng puso mo. Gusto kong ako lang ang mahal mo.
Misu, ito na ang una niyo. Nijo, pakisabi sa boss mo. Hindi ko siya matatanggap. May asawa na ako. Sige po. Juge, parang type ka ng boss natin Huwag ka matakot. Kawawa rin si boss, alam mo yun? Kawawa, ang ibig mo sabihin? Sabi nila yung asawa daw niya lagi siyang inaaway tapos palaging may babae sa labas. Pero hindi niya kayang hiwalayan. Hindi pa nga sila nagdi-divorce, kawawa raw talaga. Para sa akin, tanga lang siya. Misu, gusto kong gawing advisor ni boss sa kumpanya. Parang schoolmate vibe daw. Narigalo nga, iba pa nagpaparating. Grabe, ini-spoil talaga ako ng may-ari ng kumpanyang to. Kung totoo nga masamang ugali ng asawa ng boss, di... Sige na nga. Ito po? Oo. Oh. Ouch. Ang tinik. Mal, anniversary natin ngayon, 3 taon na tayong kasal. Alam kong yung unang 2 taon, medyo napabayaan kita. Pero simula ngayon, hindi na. May init na ako regalo para sa'yo. Sigurado magugustuhan mo. Pero isara mo muna mata mo, okay? Okay. Baka nga, nai-inlove na talaga ako sa taong nasa harapan ko. Pero siya kaya... Paano naman si Wu Chang, yung boy toy niya? Ta-da-da-dan! Isang cactus? Gusto mo ba? Asawa ko. Simulan mo na. Mahal ko, huwag ka nang magalit. Akala ko talaga mahilig ka sa cactus eh. Ikaw ang asawa ng Empress. Hindi mo alam kung anong gusto ko? Ay sus, may naisip ako mas okay. Eto, pati yan. Gusto ko lahat yan. Sige. Basta gusto mo, bibilhin natin. Huwag ka na magalit. Sandali lang. Teka lang, sasagutin ko lang itong tawag ha. Hoy, ate. Sujuge, hindi ikaw ang totoong mahal ng kuya ko. Roro, bobo ka ba? Sa ugali mong yan, ikaw pa rin ang talo. Umalis ka na sa harap ko, huwag mo na akong inisin. Sujuge, ito na ang simula ng palabas. O ano nangyari? Pinapayagan ka naman. Kapag bad trip ka, suntukin mo raw siya. Hanapin mo si ate, hindi siya magagalit. Sabi niya, hindi raw talaga ako ang mahal mo. Kung ganun, sino? Si Jiang Xiaoxiao? Sino nga ba talaga nasa puso ko? Hindi mo ba alam? My Empress. Handa na ako lumuhod sa'yo. Wag na. Hindi ka worth na mag-serve sa akin. Anong drama mo naman? Ano bang drama? Kuya Cheng, hindi ka ba napapagod sa pag-a-acting mo araw-araw? Lahat ng to fake lang. Kung oo, ano ang totoo? Lahat ng effort nitong mga araw, yung pag-aalay sa akin, ginawa mo lang para gumanti, di ba? Gusto mong ma-inlove ako sa'yo, tapos iiwan mo ako para kay Jiang Xiaoxiao? Mali lahat ang inaakala mo. Huwag mo akong hawakan. Kuya Cheng, makinig ka. Hindi ako may in-love sa'yo. Sino bang mahal mo? Yung lalaking kamukha ko, yun ba? Simulat sa pool, ginawa mo lang ako pamalit, hindi ba? Anong akala mo? Maniniwala akong mahal mo talaga ako?
Mahal na mahal kita. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang mahalaga, ikaw ngayon ang para sa akin. Ang dapat mahalin ko. Tapos nakipaglandian ka pa kay Jiang Xiaoxiao, tapos sasabihin mong mahal kita? Ang kapal mo! Suzuki! Suzuki! Ano ba? Hanggang ngayon hindi niyo ako tinitigilan. Suzuki, bumalik ka dito. Kuya, pupuntan mo si Xiaoxiao. Nag-message pa siya sa akin kanina. Tumahimik ka nga! Alam mo, sana wala kang kinalaman sa mangyari kay Xiaoping. Kuya, ginagawa ko to para sa'yo. Si Jugi, hindi lang siya bastang babae. Halimaw siya! Tumahimik ka! Oo lang, sige. Pakalimaw nga siya. Pero sinasabi ko sa'yo, napakalakas siyang babae. Kaya isipin mong mabuti ang ginagawa mo ngayon. Hindi mo alam, baka malintikan ka. Huwag ka nang babalik ulit dito, ha? Binastos ka lang niya ng ganon? Gusto mo bang kumante? Hindi ka nakakain ng maayos ngayong gabi. Uminom ka muna ng tsaa. Wala ba yung gamot? Wala, di ko gagawin yun. Okay na. Umalis ka na. Kung hindi lang tinanggal ng kuya ko ang allowance ko, hindi kita tutulungan. Nakapasok na yung pera mo sa account mo. Subukan mong lumaban, puputulin ko ang braso mo. Kalma lang, Reyna. Anong ginagawa niyo? Ang dapat mong itanong, anong balak mo? Anong gusto mong mangyari? Reyna, kumalma lang po kayo. Nung nasa ospital tayo noon, sinubukan ko lang naman kung anong magiging reaksyon ni Guyan Cheng. Oo, ganun nga. Oo, ganun nga. Pag-isipan ninyo. Kung siya nga si Guyan Cheng ang dating yung boy toy. Tapos makita niya akong inaapi ka. Pagdadalawang isip pa siya? Mag-aalangan ba siya? Suzuki, sorry napasobra ako. Anong gusto mong marinig? Ipapaliwanag ko. Lahat. Buksan mo ang pinto. Suzuki! Love! Suzuki! Hindi mo talaga. Love, ayos ka lang ba? Tignan mo nga naman, parang may nagmamay-ari pa sa kanya. Ay! Ano ka? Ito ang tandaan mo. Layon mo ang asawa ko. Akala ko ba pupuntahan mo si Jiang Xiaoxiao? Ba't di mo ginawa? Hoy kuya! Ang aga mong umuwi. Anong ginagawa mo dito? Eh di ba istorbo ka lang sa moment ng ihipag mo? Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka na lang dyan. Pero yung pagmumukha mong bastos, sakto sa papel. Ano? Ang mandirigmang si Chang Sheng, matatapos na. Ano? Ikaw! Tama ako. Tama nga! Kay Feng Wu. Tignan mo nga naman ang kamahalan. Anong sinasabi mo dyan, ha? Kamahalan! Parang hindi niya pa alam ang tungkol sa'yo, ha? Kahit man lang sana yung pinakamalaki mong sikreto. Tumahimik ka! Pag nagpatuloy ka pa sa pananalita mo, babawiin ka ang buhay mo! Suzuki, palagi mo ikaw lang ang may karapatang magsalita. Pamilya ng eksenang ito, hindi ba? Kasama mo rin noon ang boy toy mo. Pareho lang din na nangangaliwa. At alam kong hindi ka rin niya mahal. Huwag mong pakinggan yung mga sinasabi niya. Suzuki! Isa ka bang disaster star? Sa nakaraan mong buhay, isang malaking dinastiyang nasira dahil sa'yo. At sa kasalukuyan,
ang malaking Go family. Ang siguradong masisira mo ngayon. Babagsak kayo ngayon sa kamay ko. Pakiramdam ko nasisiraan ka na talaga ng bait eh. May problema ka na. Oh kuya, masyado ka namang mapagmahal sa kanya. Wala kang pake kahit siya ang empress doon. Kailangan mo lang malaman. Pero gusto ko lang malaman ninyo na sa kamay ko kayo mamamatay. Sujugi, nakikita ko ang buhay na to. Sino pa ba manganga sa harangin ng kutsilyo para sa'yo? Ah! Tignan natin kung may magtatagol pa sa'yo sa pagkakataong ito. Ah! Mukhang hindi niya ako isasalba. Oh, Ayan, Cheng. Umalis ka na kung ayaw mo mamatay. hindi ko alam kung anong pinagsasabi niyo at hindi ko alam ang sinasabi yung Yuan Cheng. Pero kahit na ikaw ang emperatrice o si Sujuge, ikaw pa rin ang asawa ko. Imposible! Ako si Feng Wu, mandirigma ng Zing Nation! Palpak na ako ng bawat laban, pero hindi ako kaya matalo tulad mo! Ah! Anong klaseng mandirigma ka? Wala akong kwenta. Guards! May sakit sa second niya, Master. Alisin niyo na. Kung gusto mo, magdadala ako ng espada para sa'yo! Tanga ka talaga. Bakit siya ganun katanga? Bakit gamit bang kamay pinampigil sa blade? Yan ang gusto mo. Puso ko yung pangsangga. Kuya Choy, inuutusan kita. Huwag ka mamamatay hanggat di ko pinapayagan. Eh paano kung dapat na akong mamatay? Eh di kukunin ko lahat ng mana mo at hanap ako ng maraming lalaki. Magduduso ka hanggang kamatayan. Talaga ba? Depende sa performance mo. Totoo ba? Yung sinabi mo kanina, na kahit ako pa si Imperatrice o si Sujuge, ako pa rin ang asawa mo. Totoo ba yun? Ano sa tingin mo? Yung si Goji Shan, talagang inutil. Hello, Roro? Yung mga pinagbiling ko sa'yo, ilang beses mo lang palpak. Gusto mo ako ba ang papatay sa lalaking mahal mo? Huh? Huwag Xiao, please! Akala ko best friend mo ako. Bakit mo gusto sa lalaking pinakmamahal ko? Roro, beste kita simula pa noon. Si Aye ang gusto mo, diba? Paano naman kita kayang saktan gamit siya? Nakikiusap ako, huwag mo siyang idamay, please. Huwag mo siyang saktan. Eh kung hindi siya kinidnap, paano pa kita mapipilit tumulong sa akin? Ano pa gusto mong gawin ko? Ayan, ganyan dapat. Pagdating ng panahon, tayong dalawa. Sujuge, lahat ng ginagawa ko para kay Aye. Huwag mo akong sisihin. Sujuge, nakita mo na ba ang group chat natin sa office? Hindi. Minsan hindi ako nagbabasa ng group message. Female employee at the company? Cheating sa brother-in-law ko? I-check mo to para sa akin. Saan ang galing ang photo na to? Abo. Teka. Si Madam Yuji, ipatransfer mo sa office ko. At saka, tawagin mo ang mga tao sa labas. Ngayon din. Abo. Ayoko makapektuhan ng mood niya. Sige po. Gusto ako maging sekretary ng boss niyo? Tama po kayo. Maupo lang daw po kayo doon. Dito ako uupo? Hindi ba? Parang hindi tama to. Na dito ako uupo sa upuan ni CEO? Tatayo na lang nito si Mr. Ko. Sobrang mahal niya talaga ang asawa niya. Oo, tama, Miss Su. Pinapatanong nga po pala ng CEO. May nakapagpainis po ba daw sa inyo? Assistant Lin, pakisabi sa kaibigan mo.
Hindi ako tumatanggap ng kahit anong kababuyan sa trabaho. May asawa na ako. Kahit anong panliligaw, wala. May dangal ako. Paano kung asawa mo pala ang boss mo? Payag ka ba? Guyan, Cheng? Sige pa. Doon naman. Ay, papatayin mo ba ako? Hindi. Ay. Boss ko, Mrs. ko, mauna na ako ha. Honey, gusto ko lang naman dito ka lang sa kumpanya magtrabaho. Para panatag ako. Luyo Chang, ang galing mo umiwas sa mga araw Natatakot lang naman ako matukso pa sa'yo eh. Pag nalaman ng lahat ng ako ang asawa mo, magnegosyo tayo. Kahit anong gusto mo, susuportahan kita. Gusto ko magtayo ng kumpanya. Isang entertainment company. Ako pipili ng artist. Namili ka ng actor. Imposible yan. Dahil meron ka ng ako. Hindi pa ba sapat yun? Ay, Oh, kung nandito lang yung paborito kong lalaki, siguradong papayag agad siya. asawa ko. O sige na. Nangangako ako. Magtatayo ko ng kumpanya para sa'yo. Talaga? Sabi ko na yun, the best ka talaga. Total, hindi na rin naman tayo makakabalik sa nakaraan. At mamahalin ko rin yung lalaking to. Mas gugustuhin ko na lang siya mag-isa sa puso ko. Miss and Madam, umuwi na po tayo sa lumang bahay niyo. Kagabi, pumasok si Go Jing-shan sa kwarto namin. Go Jishan, alam mo naman ang patakaran. Si Chuki ay asawa ng kuya mo. Tama na yan. Huwag mo na akong saktan. Grabe. Si Sujugi yun! Si Sujugi nangakit sa akin! Baliw na ata siya. Lolo, di na lang sa second yan, Master. Huwag ka matakot. Ang kapal na mukha ng batang to. Napakalakas siyang magsinungaling. Sinisiraan ka pa. Ginagawa ka pa ng lasa na kwento. Salamat, Lolo. Ngayon, dalhin ang pasawin nito sa mental hospital. Sige po. Patawad na lang. Huwag po. Ako rin naman po ako po, Joy. Pakiusap, patawarin niyo na po ako. Hindi ko na po ulitin. Hindi na po pangako po yung video kay Zhao Ben. Patawarin niyo na po ako. O sige na, pinapatawad na kita. Pero si Jun kaya, patatawarin ka rin niya. Patawad. Ano ba kasing problema ninyo Gusto ko na nga makipag-ayos, hindi ba? Magpapakabit na talaga ako sa inyo. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Ay, naku. Sige na, sige na. Ayoko na. Sujugi, tandaan mo, babalikan kita. Jugi, kasalanan ng lolo mo lahat ng to. Hindi ko siya pinalaki na maayos. Ewan ko ba, parang bigla na lang siyang nag-iba. Parang ibang tao na. Lolo, hindi niyo kasalanan yun. Sigurong may iba pang motibo siya sa bawat kilos niya. Laging may dahilan. Gusto ba niya akong patayin o iba ang plano niya? Basta pansamantala. Huwag ka mag-alala. Alam ko may kinalaman si Jiang Xiaoxiao. Pati siguro dito. Hindi ko palalampasin yun. Dalhin sila rito. Bitawan niyo ako! Gururo, bilang isang ku, paano mo nagawang makipagsabuatan sa iba para siraan ang sarili mo pamilya? Mas pinaligan mo ang ibang tao? Pakiusap, pakinggan mo muna ako. Kasalanan to ni Ashe. Siguro ang pumilit sa akin. Sinungaling, ikaw ang nanginap para lang makaganti sa akin. Yan, Sheng. Minahal kita ng matagal na panahon. Paano magagawa pagdudahan ako? Hindi mo ako kayo pagdudahan, di ba? Tama na! Wala akong panahon makinig. Sa mga drama niyong traitor kayo. Yung kasama niya sa sabuatan. Dalhin niyo dito. Yung pare, kung sino man yun. Kuya, napunta sa ganyan dahil sa inyo. Lahat ng paggawa ninyo. Ay, oo nga pala. Tungkol sa pelikula tungkol kay Empress Juge. Plano namin gumawa ng pelikula bilang kwento ng Empress. Gusto naming marinig ang opinyon ninyong dalawa. Lolo, plano ko rin sana magtayo ng sariling kumpanya.
Pero si Juge, plano niya rin talaga yun. Lolo, huwag kayong maniwala. Kalokohan niya lang yan. Sige na, sige na. Si Lolo ang bahala sa inyo. Kung maghanap ka ng masigit pa kay Yan Cheng, nako, edi hiwalayan mo na siya. Oo, Tungkol sa pelikula ni Empress Juge, sa inyo ko yun ipapabaya. Pero ngayon, pumunta muna kayo sa ospital at dalawin ang mama nyo. Anong nangyari kay Mama? Ma, Sujuge, halika rito. Ma, may gusto kong sabihin sa'yo bago kita... Tumigil ka muna dyan. Lumapit ka. Oh, Sorry, Juge. Isa ang tunay na mabuting manugang. Umupo ka muna. Palagi kitang inaaway. Bakit hindi mo man na sinabi kay Mama? Nahuli si Roro. Hindi ikaw ang sinisisi ni Mama. Ma, ayos lang ako, Ma. Juge, simula ngayon ikaw na ang tunay kong anak na babae. Ano man mangyari, sabihin mo lang kay Mama, ha? Si Mama ang bahala sa'yo, ha? So nandito ka lang pala. ganyan kang asawa? Sobra ka kung magmahal talaga. Ano meron? Ma'am, sir, may bagong talent sa pumirma para sa kumpanya. Ito po sila. Bigay mo sa akin. Dito na lang. Aha. Wow, ang pogi ng lalaking to. Ayos na ayos. Napopogian ka? Ano, gusto mo ba? Ipatawag ko siya. Teka, titingin pa ako. Siya ang president ng Chaoyang Film and Television Company. Magandang araw po. Hello sa inyo. Ang pogi mo naman. Salamat po. Ang laki naman ng muscle mo. Oh. Oops. Teka. Maupo muna kayong lahat. Sige po. Sila po pala ang nag-sign ng kontrata para sa kumpanya. Galing po sila kay Zumimi. Oo. Zumeme? Siya pala ang asawa mo. Ang gwapo naman niya. Naaakit ako. Pauwiin mo ni mga yan. Late na ako sa dinner date ko. Lahat sila pauwiin mo. Pasensya na. Nahuli ako. Sino nagsabing pwede kang pumasok? Umalis ka rito. Ikaw talaga? Anong ginagawa mo rito? Sino siya? Bakit? Kasama mo siya? Si Halfie, bro. Naalala mo nung nasa mall dati? Ngayon babawi ako sa kahihiyan ko. Dumating ka para agawan ako ng project, diba? Mimi, manahimik ka na lang. Aba, teka! Ako ang top tier actress. Anong laban mo sa akin? Kailan ko ba sinabing nilalabanan kita? Wala akong paki sa'yo. Alis! Ngayon din! Meme, bakit ba sobrang galit mo sa akin? Ah? Dahil ba sa asawa ko ang tipo mong lalaki? Pero ngayon siya na rin ang tumanggi sa'yo, diba? Siguro mauunin na lang ako. Ay, teka po, Miss Su! President Su? Si Su? Sujuge? Ah, Sujuge yan? Kayo naman po kasi. Sinabi ko manahimik na lang po kayo eh. Buti nga sa'yo. Sorry po, President Su. Huwag niyo pong pasinin. Oh, ayos lang. Sinabi mo kanina, top actress ka raw? Hindi po. Ako, maliit na artist lang ako. Huwag kang matakot, hindi naman kita kakainin. Ang kumpanya namin, lalaki lang talagang hinahanap. Kaya naman, Miss Su, please lang hayaan mo na ako manatili. Kahit anong role tatanggapin ko. Teka, sino nagrekomenda sa'yo ng walang proseso? Ako po. Ay, talaga nga naman. Kayo na lang, kumain na, alis na ako. Teka lang po, Miss Su.
Jugi! Jugi, please! Jugi, nakikiusap ako. Wala na ako mapupuntahan. Wala na talaga? Lahat ng production tinanggihan na ako. 3 araw at 3 gabi na akong nagpakasama sa isang beefy. Hindi pwedeng ikaw pa ang maging dahilan ng pagkasira ko. Ikaw na lang natitirang pag-asa ko, Jugi. So, Maymay! Anong karapatan mong harangin ako? Hoy, hindi ka ba binigyan ng pera ni Guyan Cheng? Kaya ka nandito ngayon naglalandi para lang kumita, ha? Ano magrelasyon yung dalawa? Anong relasyon? Asawa ko siya. Hindi ako. Hindi ako asawa mo. Ikaw! Ikaw, wala kang silbi at plastic na lalaki. Hindi mo naman ako pinaglaban. Akala ko matutulungan mo akong gantihan si Jugi. Yung pala isa ka ring basura. Mimi, nasaan ang pera? Isang linggo ka nang walang binibigay. Alam mo pag gutom na ako, ha? Wala akong pakialam sa drama niyo. Hayop ka? Kapatid mo ako, di ba? Hindi mo lang ako binigyan? Eh di ikaw na magbayad sa kanya. Yung mga binili ko, hindi counted yon. Walang kwenta. Kahit naputuli mo ang connection mo sa Su family, kung hindi mo siya bibigyan ng pera, ibebenta ko kayong dalawa para bugbugin sa labas. Anong ginagawa mo rito? Takot akong magkagusto ka sa iba eh. Patiwan mo ako. Walang yan naman. 2 babae lang naman to. Masyadong papansin. Walang utang na loob. Lumayo-layo ka sa akin bago kayo maalis sa Su family. Hintayin mo lang ako. Tumayo ka na. Walang yaka naman kasi. Bis! Ano gusto mong mangyari sa kanila? Gusto mong ipakulong? Ha? Makulong? Patas na ang umiiral ngayon. Pwede yan. Kung may kasalanan siya, dapat lang siya maparusahan ng batas. Pareho pa rin tayong tama para sa isa't isa. Wow, gwapo niya. Kahit gwapo wala ring silbi. At hindi mo rin naman siya pagmamayari. Ayoko maging boss. Gusto kong umarte. Gusto kong gumawa ng pelikula. Pwede naman. Makalimutan ko sabihin huwag akong isali sa lottery. Ayos na. Si Guyan siya ngayon parang iba ang kilos. Lahat ng galaw niya. Parang siya yung dati kong minahal. Guyan Sheng. Ano yan? Ang Guyan Sheng ngayon, siya ang naging lalaki ko dati. Yung Guyan Sheng na ilang araw ko ng kasama at kausap. Namatay na ba siya? Wala naman. Parang may nagbago lang talaga sa kanya. Ganun ba? Ako pa rin to. Hindi ako nagbabago. Kamahalan. Chen Yaoshi. Sino ka ba talaga? Eto. Ingat, mainit yan. Bakit? Wala naman. Ay, Jugi. Si Yanxi ngayon parang perpektong asawa na sobrang bait. Ayos na to. Sigurado akong kampante na si Ama. Marunong ka pala magmaneho? Bakit naman hindi ako marunong? Eh sa panahon mo ba may kotse na? Baka naman ako lang to. Nag-isip ng kung ano-ano. Bakit parang ang weird ni Kamahalan nitong araw? Kamahalan? In love ka na yata. Hindi ba gusto mo ng role-playing? Ay, oo nga pala. Bakit parang di na kita nakakita pumasok sa office? Eh kasi baka magselos ka. Guhuaychi? Pwede ba akong umarte? Hindi ba nag-aaral ka ng acting? Bakit naman hindi? Ay, oo nga pala. May bagong project ang kumpanya ngayon. Ikaw na ang gaganap na leading lady. Ako ang bida? Oo, huwag ka nang kabahan. Isipin mo na lang na role-play din yun. Anong role? Emperatrice. Empress, babaeng emperador. Medyo malalim at mahirap ang role. Nag-aalala ako kung kayang gawin to ng maayos. Mamaya,
Pag dumating yung babaeng nagbayad para makasali, bigyan natin ng matinding welcome. Magandang ideya yan. Sige, game. Pero hindi naman sinabi ng direktor Ay, grabe. Kusong, kayo pala yan. Di ba lang kayo nagsabi sana sinalubong namin kayo? Eto, grabe naman. Ang ganda naman niya. Ito na nga pa magiging bida natin. Ay, miss, kamusta kayo? Hello. Ako nga pala ang direktor ng pelikula. Seryoso, pakinggan niya. Ito nga palang asawa ko na si Sujuge. Ay, Madam Gu. Ay, naku, sandali lang. Pasensya na po Madam Gu, ito na po ang script ng show. Pakicheck muna po. Kung okay lang naman po sa inyo, mamaya mag-dry run po tayo ng konti. Okay lang po ba yun? Salamat po talaga. Patawag niyo na lang ako. Ay, okay po. Sige po. Miss Ju, may problema po ba sa script? Sino nagsulat ng script na to? Sino nagsulat ng script na to? Gets ko na. First time mong umarte, kaya natural lang nakabahan. Okay lang yan. Naniniwala ako. Kahit mahirap ang role mo, kaya-kaya mong gampanan to na maayos. Pero sino nga ulit ang sumulat ng script na to? Director, may idea ka ba? Wala talaga akong alam Okay lang. Kung gusto nyo, itry muna natin ang show. Para bukas, pwede tayo mag-shooting. Anong gusto nyo? Gaway! Nandito si Gaway para mag-introduce. Hello po ulit. Hello. Director. Sorry kasi... Ju, wala yan. Ayos lang yan. Isipin mo lang talaga yung character mo. Imagine mo na ikaw ang empress. Yun lang. Tapos kayong dalawa, mahalin mo lang si boss ko. Yun lang, galingan mo, ha? Nahihirapan siya. Kuyan, buong buhay ko. Kamahalan, parang di tayo patas. Anong ibig mo sabihin? Kasi... Kamahalan, magkita tayo sa susunod na buhay. Sojo, ano bang ginagawa mo, ha? Kung hindi mo kaya, hindi ba na lang? Huwag mo akong pigilan! Yung mga tulad mo sinasabi ko sa'yo! Pag hindi mo na kaya, ako na. Teka! Sujuge, huwag kang kabahan, nandito lang ako. Huwag kang mag-alala. Yancheng, gusto ko ikaw maging partner ko. Sige na. Sige. Ay, boss ko! Ikaw pa, big time ka tapos mag-artist na? Sabi ng asawa ko Ganun ba? Naku, mas okay yan. Pero si Xiao Gao kasi nakatandang gumanap ng male role. Ibigay mo sa kanya ang role ni Feng Jinshan. Tataasan ko na lang ang talent fee niya. Opo. Ayos, natagdagan yung sweldo. Ayos na, sige na, umupo ka na doon. Thank you. Pero gusto ko lang itanong, kaya mo ba? Kaya mo rin ba? Nang wala ako, magagawa mo ba? Sige po. Ayusin niyo ang upuan ni boss ko! Kamahalan, kunin niyo po ako. Bilang male favorite niya. Ay, sorry po, Direk. Hindi ko napigilan. Isa pa po, please. Hoy! Sige po, tuloy lang po natin. May 30,000 favorite na ako. Ano bang ginagawa mo? Kamahalan, subukan niyo lang po ako. Hindi niyo alam, may bangis din ako sa loob. Grabe! Pwede na kayo mag-prepare para sa susunod. Tara na! Guyan, Cheng. Ikaw, parang may kakaiba sa'yo. Anong kakaiba? Bakit parang ikaw na ikaw siya? Guyan, Cheng.
Kamahalan, kung may susunod mang buhay, gusto ko pa rin makasama ka. Kuya Jay! Ayoko! Songshenshe! Paparusahan kita! Sige lang, kamahalan. Dadalhin ko na po kayo sa kanya. Ngayon din! Ayos! Ayos ka yan! Ayos yan! Tama-tama ang feel mo! Posisyon! Uy, asawa ko, huwag ka nang umiyak. Peke lang lahat ng yun. Kuya Jay, sino ka ba talaga? Kuya Cheng, ikaw sumulat ng script na to, di ba? Bakit ba nasabi yan? Yung kwento ng script, 90% na pareho sa dati kong buhay. Itong si Guyang Cheng. Tiyak siya ang minahal ko noon. Tigilan mo na nga yung pagpapanggap. Sabihin mo na kung sino ka talaga. Ako ay... si Guyang Chen, ang asawa mo. Huwag ka na nga kasi magpanggap. Sino ka ba talaga? Ikaw ba ang minahal ko sa past life ko? Magsalita ka. Eh sino ba sa amin ang gusto mo? Wala akong ideya. Galit ka na ba? Sujuge, mas mabuti sigurong linawin mo kung sino talaga ang mahal mo. Ang gusto ko lang ay si Guyang Cheng. Sujuge, ang tagal na natin magkasama. Alam kong may nakaraan ka. Alam kong hindi ka ordinaryong tao. So lahat alam mo? Hindi ka ba natatakot sa akin? Ang mahalaga lang sa akin ay mapanatili ka sa tabi ko palagi. Pero sa puso mo si Guyang Chow pa rin ba? Siguraduhin mong malinaw yan. Sige, bibigyan kita ng oras. Saan ka pupunta? Sa guest room muna. Dahil hindi mo pa rin alam kung ako ba ang gusto mo, yung mahal mong tao nung nakaraan. Hindi ko kayang ibigay ang sarili ko sa inong buo. Okay. Hindi mo ako pipigilan? Hindi naman ako bata, no? Pero buong gabi akong balisa. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Mr. Go, hayaan mong suyuin ka ni Madam dito. Di ka na. Isang kama lang to. Okay lang. Pero wag mo akong gagalawin. Ay, anong ginagawa mo? Wala. Pinapainit lang kita. Ha? Oy, oy! Ano nangyari sa'yo? Na-turn off ka ba sa akin? Hindi. Masama lang pakiramdam yung tiyan ko. May nakain nata akong panis. Teka, bumalik ka dito. Ay! Oh, ano? Tignan mo nga ito. Asawa ko, buntis ka. Oo nga. Buntis ako? O eto, Hayaan mo na ako mag-acting. baka delikado kasi para sa baby. Yan ang gagawin ko pag napahamak yung baby. Maprotektahan ko naman eh. Hindi, ayoko nga eh. Sa bahay ka na lang ha, alagaan mo ang sarili mo, yun lang.
Lagi mo na lang ako inukulong dito. Ano ba? Alam ko na. Gusto mo ako dito lang sa bahay para makapaghanap ka ng ibang babae. Simula ngayon, kasama ka na sa akin sa office ha? Sabay tayo papasok at uwi. Yung pelikula, huwag na natin gawin yun. Ano ba? Gusto ko nga eh. At saka isa pa. Hindi naman natin yan araw-araw ginagawa eh. Bakit tayo mga payagan? Pwede bang labas mo muna yan? Bakit? Kasi pag umarte ka ulit sa pelikula, maalala mo na naman yung taong sumalo ng saksak para sa'yo. Pinayagan kitang umarte dati. Kasi gusto kong malaman kung sino talaga ang mahal mo. Kaya pala, ikaw yung gumawa ng lahat ng galaw na yun. Ginagaya mo si Guyan Cheng. Lahat ng kilos mo, ginagaya mo siya. Oo, parang ganun na rin. Tama ka. Guyan siya. Paano mong nalaman ng tungkol sa amin? Nakalimutan mo na ba? Ako ang ina po ng lalaking yun. Kay lolo ko, galing lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Kuya Che, kahit naging imperatrice ako noon, malinis ang dangal ko. Minsan wala akong naging karelasyon na lalaki. Kahit pa yung taong kadugo ko. Umalis ka muna. Magulo pang isip ko ngayon. Labas! Kahit hindi mo na ako mahal, hindi ka makakatakas. Sabi mo kanina, kahit tatay mo pa siya. O si Suji buwang. Wala makakapigil na ako ang asawa mo. Siya ba si Madam? Mukhang masaya ka ah. Bakit mo ako pinatawag? Juge, pakiusap, tulungan mo naman ako. May sayad ka ba? Ano, nalugi ka na? Ikaw ba may baka na? Sira ka ba? Ano pinagsasabi mo dyan? Juge, tama ka nga. Nalugi nga ako. Please, tulungan mo naman ako. Kung papayag ka, tulungan ako. Ngayon gabi, pwede mo ako mag-iboylet. Anong nalugi ka dyan? Hoy, gets ko na. Yung pamilya ng asawa mo, pinabagsak mo, no? Juge, alam ko may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Juge, pakiusap naman. Tulungan mo naman akong pakiusapan si Guyan Cheng. Bigyan niya ako ng kahit isang hapon lang. E di siyang kausapin mo. Ba't ako pa? Ayaw na ako kausapin ni Guyan Cheng eh. Juge naman. Bigyan kita ng isang hapon lang. Pangako, hindi na ako gagawa ng kahit anong kalokohan. Ikaw talaga ang dami mong balak. Wala kang makukuha kay Guyan Cheng. Layas! Boss! Boss mo! Ayos na po ba kayo? Hindi. Hindi maayos pakiramdam ko. Kailangan niyo pong puntahan si ma'am ngayon. Juge. Kunin mo siya dito. Bigyan mo ako ng kahit anong pabuya. Ipagpalit mo yan sa confidential na files ng opisina. Kung hindi, sabay-sabay tayo mamamatay. Huwag mo sasaktan kung ayaw mong mapatay. Tama na. Anong balak mo?
Tsujugi, dati mahal na mahal mo ako, di ba? Ano man ang hilingin ko, ginagawa mo. Bakit ngayon? Ibang lalaki lang mahal mo, ganyan ka na? Wala kang kwenta! Dapat pinaparusahan pati ang pamilya mo! Kahit bumagsak man siya, asawa ko pa rin siya. Hindi lang ikaw may karapatang mandak maahliparot. Oo, malapit na kaming malugi. Pero kapag nakuha namin ng files ng Gu family, lahat ng sa inyo magiging akin. Walang hiya ka, papatayin kita! Huwag mo na sasaktan! Tigil! Tama na! Ano bang ginagawa mo rito? Malis ka na, huwag mo na ako lalahanin! Tumimik ka! Ibigay mo na maayos ang fire sa asawa ko. Baka sakaling bigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Sige. Wag! Sabi ko, umalis ka na! Tumahimik ka! Sige na. Huwag ka padalas-dalas. Ibibigay ko na. Huwag kang gagalaw. Lumuhod ka. Kumapit pa palapit. Hindi. Huwag ka mahulog. Tsujugi. Bakit ang tanga mo? Huwag kang gagalaw! Patayin mo na si Xiaoge! O sige, gawin mo yan. Feng Wanpai, kapag napatay mo si Zhuge, paano mo ipapaliwanag sa pamilya ko? Li Yunsheng, subukan mong gumalaw, papatayin ko siya! Ginalo mo ang babae ko? Eh bakit bawal kong galawin ang babae mo? Sige! Maralimos akong kaya mo. Dahil sa mga files na to, magkakabangon ako sa sarili ko. Walang iya ka. Ano sinasabi mo? Hoy, Shashan! Aminin ko lang totoo. Araw-araw tayo magkatabi sa isang kaba. Pero nandini talaga ako sa'yo. Kung hindi lang dahil sa pera mo, matagal na kitang pinatay. Yup ka! Mamatay ka na! Kuya Cheng, wala ka ng hostage ngayon. Paano mo kumabantaan yan? Pumunta ka na sa impyerno! Guji-chan, paano ka nakatakas? Salamat na lang sa'yo. Kasi napakatanga ng mga nasa mental hospital. Napakadali mo makuha ang gusto mo. Pero ang pangalan ko, puro na lang iskandalo. Susha, nakita na naman tayo. Kuji-san, niisip ko kung tatawagin pa ba kitang general. Anong binabalak mo? Gusto ko ang puso ninyong dalawa. Kamahalan, ayoko ng gulo. Sige. Kapatid ko ang lumuhod para sa'yo. Zhuge, kung gusto mong bumalik,
Hindi ako babalik. Ang mahal ko, si Guyan Cheng ngayon. Juge, totoo ba yung sinasabi mo? Sige. Talaga malalim ang pinagsamahan nyo. Sige lang. Dahil papatayin ko na siya ngayon! Sinasabi mong dugo natin, makakabili ka na sa nakaraan. Noong una ako napunta rito, may nagsabi sa akin, hanggat bilog ang buwan, may tsansa pa ba sa inumin ko ang mga dugo ninyo? Makakabalik ako sa nakaraan. Gusto kong bumalik. Gusto kong umupo sa trono. Gusto ko respetuhan ako ng lahat. Talagang naniniwala ka tungkol sa ganun? Siyempre naniniwala ako. Basta makabalik lang ako. Kaya kong patayin ko kayong dalawa. Ibibigay namin sa'yo ang dugo namin. Teka lang, sasama ako. Ikaw naman. Talihan mo na. Bitawan niya. Bitawan niyo! Alis! Makakabalik na ako sa wakas. Makakabalik na ako! Bakit? Bakit? Niloko niyo lang ako ah! Sinungaling kayo lahat! Sinungaling kayo! Ah! Luigi, ayos ka lang ba? Ayos lang. Pero mamamatay kayo lahat! Tumigil ka na nga dyan! Anong mawawala sa'yo? Ha? Katulad mo. Parang nanay mo. Naintindihan ko. Naintindihan ko na. Anong ginagawa mo? Wala palang silbi ang tugunin yung dalawa. Ang tunay na mahalaga, ang pinaghalong tugunin yung dalawa. Ginoong, may alam mo kung paraan para makauwi ka. Sige na. Pero subukan mo muna ang paraan ko. Hindi pwede yung sa'yo. Yung paraan ko lang ang gagana. Ang bracelet na to, bigay ito ng mahal ko. Pamana yan ng pamilya ko. Isang mahalagang... Kapag nabasag ito, tinuluan ng dugo ko, makakabalik ka na. Totoo? Sigurado ako. Sujuge, sinasabi ko sa'yo. Mas mabuti pang huwag mo na ako lokohin. Kung hindi, mamamatay lang kayong lahat! Hindi kita lulukohin. Kung hindi gumana ang paraan ko, pwede mo akong barilin ng pulis. Sujuge, huwag kang magsalita ng ganyan. Kuya Hansay, mahal kita. Pasagin mo na! Pasagin mo na yan! Bilis! Bilis! Gamitin mo lang ang dugo mo! Gamitin mo na! Gumagana talaga! Makakabalik na ako! Makakabalik na ako! Ibigay mo sa akin! Ibigay mo na! Ibigay mo na! Ah! Ano ginawa mo? Paano mo ginawa yun? Mr. Gu!
Huliin niyo siya! Huliin niyo siya! Ginoo, isang sirang bracelet lang at buo na ang pagkatao mo. Ngayon, nasira na. Tumigil ka dyan! Tumawag ka na ambulansya! Alis na! Hoy kayo! Magpapait kayong dalawa! Malungkot ka ba? Hindi ako nalulungkot. Totoo ba yung sinabi mong mahal mo ako? Oo, mahal kita. Yung dating Guyan Cheng, ang nararamdaman ko lang ay pasasalamat at... Pero ikaw ang tunay kong minahal. Mahal kita. Yung dating Guyan Cheng, pasasalamat lang at guilt ang meron ako. Pero sa'yo, totoo at buong pagmamahal ko. Oh, yun. Bakit ang tanga-tanga mo? Sujuge, mahal na mahal kita. Handa akong ibuwis ang buhay ko. Kuya Jay! Tangjin-san, akala mo ba basta-basta mo ako mapapatay? Nagkakamali ka. Punta ka na sa impyerno. Kabahalan. Sa eksenang to, kumusta ang acting ko? O sige na! Cut na! Ang galing! Nasaan na? Nasaan na kayo? Naku naman po. Nasaan na lahat ng mga kasama ko? Ay, naku naman. Ang galing! Isa lang akong baguhan. Pero nakaabot ako dito ngayon. Dahil sa mga kapatid ko sa production team. Maraming salamat sa inyo. At syempre, sa pamilya ko. Salamat sa inyong lahat. Suporta at pagsama sa akin. Panghuli, gusto kong pasalamatan ng asawa ko. Sisiguraduhin kong mas lalo kong gagalingan sa susunod. Mas mataas ang aabutin natin. Tingin sa gilid! Tingin sa gilid! Tingin sa gilid! Miss Sujuge, pwede bang alukin kita ng kasal? Oo nga, pakasalan mo na siya! Pakasalan mo na! Pumayag ka na! Sige. Bakit? Siya yung dati kong male lead. Ang ninuno mo. Si Guyan Cheng. Alam mo ba kung bakit siya nagkaganyan sa'yo? Wala akong ideya. Narito ang totoo. Isa akong babae. Ang ninuno kong si Guyan Cheng. May nangyari, inilibing ka sa sarili mong bahay. Tapos, inilipat ka sa kung saan. Inipon. Noong kasagsagan ng taglamig. At saka unti-unti nang inilipat. Sujuge, hanggang sa isang lungsod na mundo ng martial arts may napatay.
Kaya pala yung batang lalaki, siya yun. Simula noon, inayos niyang suklian ka. Kaya, naging bukas palad siya. Ibig sabihin, totoong nararamdaman niya para sa'yo. Totoo ang lahat ng yun. Kaya naman, wag mo na siyang pagsisisihan. Ang mahalaga ngayon, mahalin mo ako ng totoo. Wala akong ibang kayang ibayad kundi buhay ko. Sige. Noon hindi mo siya pinili para sa sarili mo rin. Kung hindi siya namatay, may asawa ka pa kaya ngayon? Oo na. Grabe karuan mo, Nakit. Ay, hindi mo pa sinasabi sa akin kung saan galing yung sugat mo. Namamana ng pamilya namin. Healthy 30 years old. Lumalaki ang sugat na to. Medyo mahirap ipaliwanag. Kung hindi ka naniniwala, pwede kitang dalhin doon at tignan mo si Lolo. Bakit naman? Tsuke. Mamahalin kita habang buhay. Pareha tayo. Mamahalin din kita.